Sa halip na non-believer o non-Christian, masakit sa tengang pakinggan ng mga tao dahil kami hindi kami Kristiyano. So, iniba ng term namin. Ito po, sinisay ko sa inyo yung aming pinag-aaralan sa mentoring every Thursday. Yan. At ito pong aking mininisay nito, kung gusto makita ni Ate Merly, nasa iyong aking, USB ba yun? Nandun yun. Yan. Kaya yan na. Pre-believer to servant leader. Sabihin, non-Christian, pagiging hindi mananampalataya, naging servant leader naman, naging isang lingkod naman talaga ng Diyos. Ang ating supporting verse, makikita po natin sa Matthew 28, baliktad lang, Matthew 28, 19-20, at alam na natin ang laman yung go ye and preach the gospel. Bulan kayo na, umayo kayo, ihayag niyang salita ng Diyos, ipamahagi, ikalat ang salita ng Diyos. Then, Galatians 6:10, alam na din natin yon. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lahat sa ating kapatid sa pananampalataya. So, yun po yung ating supporting verse. Dito po may makikita tayo dito, engage, evangelize, edify, equip, and empower. Ang ating lang pong tatapikin, nakita niyo, binold ko yung engage at saka yung connect. Yan, ating lang pong pag-aaral, ito lang word na engage. At yung connect, ayun po siya. Pag sabing engage, connect, evangelize, believe, edify, grow, equip, mentor, empower, multiply. Yun ang magkakaulan, yun ang magkakapartner. So sa gawin po ito, atin lang didiscuss yung salitang engage. Yan. Saan po natin narinig yung salitang engage? Bagay yun sa mag-boyfriend. Yung mag-boyfriend, yung iba, pag mayroon na sing-sing, akala nyo, kakasal ka na, may sing-sing ka na, hindi po. Sabi ng engage, sa ating Tagalog ay, pagkikilanlan pa yun. Pagkikilanlan pa sila na, sige, sinagot mo ko, sinagot kita, mag-boyfriend na tayo, mag-girlfriend na tayo. So, tayo mag-engage na. Sabi mag-engage, papuwi na yung pasettle na sa papakasal. Pero hindi pa yun ang topic, engage lang. Kumbaga, magkikilanlan pa. Pag po kayo nagkakaroon ng marriage counseling, mas natanong po doon sa mag-asawa. Sabi ko, alin ang mas mahalaga? Long engagement or short engagement? Sabi niya, mag-iisip sila. Pastor, parang mas better ay long. Sabi, ano mas better ay short? Okay, sabi ko sa kayo ay walang sagot na mali. Pero, ang sabi po doon ay either long engagement na 10 years, 4 years, 5 years, at kami natin 7 months lang kami, ay wala pong problema doon. Long at saka short engagement ay wala pong problema. Pero ang sagot ko sa dulo ay, sabi po dito ay, salitang, yan, not enough. Yan. Not enough po yung mahaba at saka maikli na pagkikilanlan. Bakit po? Habang kayo dalagat binata pa or single o wala pang anak, yan. Una nakikita natin ay, yung bait-bait naman lang aking boyfriend, talagang sinasalubo ako, inaatid ako, gano'n. Ang bait naman aking girlfriend, gano'n sila. Basta both sides, pinupuri nila. Pero pag dumating na yung isang membro ng pamilya na tinatawag na nagkaroon ng anak, yan, may lalabas yan na ugali. Ang sabi nyo, 5 years kayo magpakilalan. Okay, ganon. Hindi po enough dahil ang lumabas ang isang anak, it's either si lalaki o si babae, palaayo pala sa anak. O, nung sabi nyo kayo nagkakilalan. Kaya hindi po enough yung mahaba at saka maikli na pagkakilalan. Habang nadadagdagan po ang miyembro ng family, nadadagdag din ng ugali at nadadagdag din ng pakikasama at nadadagdag din ng lalabas na attitude ng mag-asawa. Kaya inulit ko po yung pong engagement, it's either long or short, ay hindi po yun enough, pero hindi naman sabi kong mali at hindi naman walang mali at hindi naman sabi ko hindi po enough. So yun po yun. Dito po sa engagement natin, engage or engaging or engagement na tinatawag ay ang sabi po dito ay yung pagkikinanlan pa lang, pagpapakinanlan pa lang. Kaya mga kapatid, sabihin natin ay ako laging ko din, sabi ko, mag-2 years na ako by May. Sabi ko, Lord, ba't ang mga yung ibon namin sa rin na dumami, umunti pa. Nagpunta ng Australia, yung tatlo, yung si Dera ba yun? Nagpunta ng Laguna, at yung magkapatid, nagpunta ng Cavite, sabi na naging Chris, Lord, bakit ganon? Eto pala, pa 2,000 o pa 2 years pala magdadami, sasagutin ng Lord, yung panalangin natin, nabibigyan tayo ng mga young people. Dahil, ako pala mismo ang dapat bang magpakilala sa
mga tao dito sa loob, kilala niyo ako, pero sa labas, hindi ako kilala. Ngayon kung kilala na ako, ay ngayon, ayun. Ay, pastor dito, pastor. Lahat na ay, pagka ako mamali-mali magmotor, sisimplan ako sa kasada dahil lumilingon ako. Napakapanabati ng mga tao dito, hindi ko na sila mabati, pero pag nagkasalog na, pastor, babatiin ako ng pastor. Sinasagot ko lang gano'n. Yun pala, yun yung ano pag ako lang pa yung pagkilala sa akin, ako muna sa pastor, na hindi pa pala ako masyadong kilala, ayun pala yung pastor, so yun, binabati-bati na ako ngayon. So, gano'n yun. So, kumbaga, parang nagpakilala pa rin ako sa mga taga-kisaw, yung kilala na. Yan, dito tayo, yan. Tapos dito po, sabi po dito ay, ibig sabihin pala ng engage, it means you have to invest. Yan. Anong invest? Not sa spirit, not sa material, kundi yung kuhan. Sa Cavite po, pag agaw dilim at nagkasalubong ka, sasabihin niya, pag hindi ka sumagot, dilingunin ka nila. Pag hindi ka para sumagot, ibig sabihin ikaw ay estrangero, hindi ka karoon. Kaya sabi doon, Kuya Francis, pag may bumati sa'yo ng hep, kahit di mo kalala, hep ka din. Kapag hindi ka sumagot, dilingunin ka na, mag-estrangero dito. Yun pala yun. Kaya yun, mag-i-invest ka ngayon, dapat ikaw ay maging, nakalagay dito ang nasulat, ikaw ay dapat ay maging, friendly, ikaw ay smiling face, ikaw ay palabati, ikaw ay, kung man yung pwede mong ma-i-invest sa mga tao na hindi sa material na bagay. Sabi dito, means you have to invest. Pag nag-i-engage ka, yan, mag-i-invest ka ng, eto, sabi po dito, ano yung invest mo? Approach. Ano naman yung approach na tinatawag? Ito po, approach as follows. Hindi po ibig sabihin ng approach yung salita mo. Ibig sabihin yung iyong, number 1, as follows, number 1, our life or our lives. Kamusta yung buhay mo? Sabi kanina ng nanay Esther, natatas niya lang, matatakal na siya ang sasabihin. Yung sabi dito sa Luke 14:11 at saka Matthew 23:12, yung humble ourselves. Ito, at saka ito parang nakalagay doon, nakasulat, ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. So number 1 pala natin dapat maging approach bilang Kristiyano ay humble ourselves or yung ating buhay. Hindi ka man nagsasalita, pero ikaw mayroong good words, meron kang good life, meron kang magandang buhay, ikaw ay, yan, nakaka-invest ka na sa kanila. Ina-approach mo na sila, kahit hindi ka nagsasalita. Then, sabi po dito, Luke 14:11, Matthew 23:12, about humbleness po yung pagiging humble ng ating sarili. Sabi nga ba, tayo nga bagay Kristiyano, paano natin ina-approach ng mga tao, paano tayo bagay kilalang Kristiyano nga sa puso, hindi sa puso. Number 2 ay ang ating oras. 2 Timothy 4:2. Ito naman po about yung napapanon, hindi napapanon, dapat mong i-share ang gospel, ang salita ng Diyos, yung ating time. Baka pag may time ka lamang, katulad sabi ni Pastor Kayla, bantayan na. Sabi ni Pastor, may motor daw siya. Sige, tignan natin kung talagang matatrabaho niya yung kanyang Pastor, joke lang yan. Yan, sabi dito, hindi na pa panahon. Yan, trabahuin mo, Pastor, hindi. Sabi yung ating oras, kailan tayo may oras, meron pa tayong mahabang oras. Katulad kagabi, si Kuya Joe nag-text sa akin, ako naman walang load. Ako po ilagari din dito kayo na masagot, wala akong load. 2 grupo ng kabataan lang nandito. Si Edmond at saka si Edmar. May grupo doon si Edmond, may grupo dito si Edmar. Sino uulahin ko? Hindi magkaparinakwan. Yung grupo ni Edmond ay taga Living Water. Yung grupo ni Edmar ay taga Eluna, ng pangalan ni Carlo. Pag umattend ka, Carlo, 2 ng Carlo. Yan, ganun. Dapat dito nagduduplicate yung membro. Hindi mo lang ako makasagot kay Kuya Lord. Kay Kuya Lord, kay Kuya Lord, wala ako, Lord. Ang ginawa ko, Facebook ko na lang. Kuya Lord, ganito. Dahil ito, di napapanahon, ay bahagi natin ng salita ng Diyos. Okay naman dito ay our pesos, or our cash, our money. Sabi sa Matthew 6:3 and 4. Yan. Dito naman sa Matthew 6:3 and 4, halimbawa, parang hindi tayo makapagbigay, talagang ang ating bulsa at saka harap, likod na bulsa ay zipper at may kandado pa. Ibig sabihin doon yung paano ka nagtutulong o tumutulong, naglilimo sa mga tao. Paano kung tutulong, walang nakatingin, walang mag-applause, walang mag-appreciate, walang pupulo sa ginagawa ko. Pinapalog dito sa Matthew 6:3 and
4, tungkol sa pagtulong natin sa ating kapwa na paano ka nag-ibigan, dapat ba alam ni Kariwa at saka ni Kana ng kaibigan mo, purihin mo ako, nagbigay ako doon na. Ganon. Kaya pala minsan, ang ating pesos, ang ating cash, ang ating money, ang ating datong bread, hindi may share dahil walang magpuri sa iyo, walang magsabi, ito good, ano yan? Ano yan? Talagang giver yan. Hindi pala ka napipigil na lang, hindi ka lang pala ng pupuri. Sabi natin, andyan ang Diyos. Yan. At pagkatapos mo dito ay, eto, balik tayo dito. Dito po sa salitang engage ay, ayan, dahil ito ay no words of God, no verse, avoid say don't, and example don't, do this and don't do that. Yan. Kanina, meron dyan ako in-approach naman. Babae naman yung kasama naman ni Edmond kanina. Sabi ko, taga-solid naman yun. Sabi ko, pag may time kayo, punta kayo dito sa linggo. Anong gagawin po namin dito? Mag-aaral tayo ng salita na Diyos. Ay, ano ko sabi ko nga sa mensahe ko na huwag magsasabi na. Pag pala sa engage, mga kapatid, nasa engage lang tayo. Huwag mo agad isisiksik ang salita ng Diyos. Kumbaga, sabi dito, ayan, inyo muna siyang huwag kang magsasabi ng, bawal dito magmura, ha? Yan ang maganda. Hayaan nyo lang sila magmura, huwag lang tumalas yung bubong ng church. Ganun. Huwag sabihin, don't say do this and don't say do that. Walang bawal dito sa atin, walang bawal. Pagka mga taong dumadating, hindi pa natin talagang paghahayagan ng salita ng Diyos. Hindi ako naman doon. Walang di ba? Panigresan ko sa ang daming bawal. So, hindi ka naman babalikan. Pagka ikaw ay nagsabi ng, ay kapatid, dito bawal ang nakasando, bawal nakachenela, bawal itong salbada, bawal itong may hika, bawal itong mabambok, bawal ang parang marok na. Hindi ako pupunta doon yan. Diyan pala ay daming pulis, daming bantay. So wala na pupunta. Kaya sa pag-engage po natin, hayaan po natin na sila yung dumama ng dumama. Tayo naman yung kain ng kain. Yan gano'n. And sa sugal yun, yung bangka, hayaan mo siyang bumangka sa bidahan, siyang bida. Hindi ka makasingit. Ayan mo lang. Huwag niyong kino-cross exam yung tao pagka kayo nandito pa lang sa stage ng engage or ng engaging na tinatawag. Dahil sabi ko nga sa inyo, yung engaging, ayan, engagement, ay pagpakilanlan pa lang. Ito pala malakas maghilig, ito pala ay malakas umutot, ito pala ay malakas kumain, ito pala gantong umuya, ito pala ganito. Hindi mo pa parang sa kanya, dahil kinikilala mo siya. Yan. Pagkatapos po noon, okay ng lahat. Eto, dadaan ko na tayo sa connect. Yan, sabihin ng connect, yan, ang connect naman ay, yan, i-transition mo na. Sabihin siya, naililipat mo na. O kaya na-integrate mo, na-ipagdugtong mo na. Maganda ng inyong kwat, kasi nakaka-relate na. Sabi ito, you hook already. Ay, akin ka na. Yan, okay na. Maamo na. Ang tawag natin ng last Wednesday, tatandaan niyo sabi natin, meron akong alagang 11 ito, na labu. Ano yung tatandaan yan? Labuyo. Yan. Mga naglalabo yung mga kabataan pa, ang hirap, ang iila pa. Parang yung manok din yung mga wild manok, wild hen or wild rooster, wild chicken. Yung mga labuyo na malilingkit ng ganan, na ang haba ng tahid, na ang haba ng buntot na ganan. Hanggang doon mga labuyo. Meron akong 5, nakasot isang notebook na meron tayo ilan, kabataang pinaamo-amo yan. Yan, pag nahook nyo na, ayun, okay na, maamo na, yan, tawag para donate, connect. Yan, connect. Sabi din dito po sa Marcos 1:16-20, ang pagtawag sa 4 na mangingisda, example natin ang Panginoon. Yan. Kung ang pangalan niya po ay pangit, baga siya po tinawag na anak ng karpentero at saka anak ni Maria Salaman. Kung yan pong tao na yan sa edad na 0 hanggang 32, 37 mo ba siya? Hindi, 33 years lang siya nangaral sa edad na 30, pababa, ay sa isang bahay, in-approach niya, tara, punta ka. Yung baga mga taong mangingisda niyan, iiwanan yung lambat para sumama sa kanya. Pero dahil angat ang ugali niya. Pero dahil maganda ugali niya, automatic, binitawan siya lambat yung kanilang pagsusursi, at sabi natin, nag-ilahin mo sila sa dagat, tara, sama tayo dun. Yan, yun lang ating kunwari ng picture. Yan, ito din. Kaya sabi niya dito, meron siyang good testimony, good life, and good example na buhay si Jesus Christ. Kaya siya ay
madali niyang napapasunod yung mga taong sumusunod sa kanya. Ganun din tayo, mga kapatid. Hindi na natin kailangan palang kantahan ko siya ng pagkagad-agad akong kanta para siya maakit ko sa kwan. Hindi po yun. Paano natin siya? Maging buhay natin ay pagandahin natin yung kung ating pong buhay. Yan. Ito po yun na yung sa, dito ay Marcos 2:16. Ito po yung pakikitungo ni Jesus, yung na engaging. Ito naman sa Matthew 2:16. Ito yung sabi dito naman. Sabi kanina, sabi na sa kway, kung basahin yung din, sabi niya, bakit nakikihalubilos yung mga, ano yan? Mga maglalasing, mga ano ba? Isa pa, mga hudi, ganito, basahin na lang. Basta nakikisama, basta sa mga kasalibutan. Itong sinasabi doon sa Marcos 2:16. Bakit siya nakikitong mo doon? Nakikisala mo nga sa mga tao na yan. Yan. Inano ka agad ng mga tao, nininegative agad nila. Ang Panginoon mo sa Jacob's Well, may imigib na babaeng walang asawa kahit isa. Ang sabi doon ay, ako ay may iigib doon na tubig na gaalis ng uhaw. Pero ang Panginoong Diyos naman, sabi ako nagbibigay ng tubig na hindi ka na mauuhaw kailanman. Na-chismis din yun. Ba't nakikibag po siya sa babaeng patutot? Yan, sa babaeng proste. Yan, kabarkada ni Jezebel. Yan. Si Jezebel, yung babaeng mapagtidan ng laman yun eh. Yan. Kaya, yun, inisyuhan din si Jesus. Anong gagawin na natin? Kung pakikitungo lang natin ikaw pa din Kristiyano, paano po tayo makakawin ng tao from pre-believer to servant leader kung ang pakisama lang natin ng mga hindi mananampalataya. So mga kapatid, dito lang po tayo sa engage ha. Engage pa lang yan. Wala pa po dito sa engage. Inuulit ko po ha. Sabi ng mentoring ay no involved na Bible. Walang involved kayong pag-usapan ng Bible. Saan po makikita yung Bible? Eto pa lang sa evangelize. Dito mo pa lang sa tuturuan, maturuan ng Biblia para siya maniwala. Ay ito mo na engage, then connect na pag nakuha mo na siya, ito, nakapag-transition ka na, integrate mo na, karelate siya, nahook mo na siya, okay na, maamo mo na. Yan, dito pa pala sa number 2 kayo sabi na, pwede na kami mag-Bible study sa inyo. Punta na kami sa inyo. Dito pala, yan. Kaya sabi po dito ha, pag nag-i-invest kayo, yan, papasok natin itong, saan yan? Ito, number 3. Yung ating pera, gagamit nga tayo ng pera. Kaya tama yung sabi ni, yung pinasimulan ni Pastor, at sabi tama din ni Kuya Joe, na nung araw nga kami pastor eh. Kami dito kami natutulog, dito kami kumakain, gana rin. Sino nagkatuluyan natin din? Chichika kita. Sino nagkatulog makagrupo yun? Kami ni Lynn. Tsaka sino pa isa nagkatulog yan? Dalawa kayo dalawa sa yung grupo nun Yan. Pero, dahil sa mga bata, mga bata ba, walang ligawan-ligawan. Atin mo nang hayaan mo si Sir saka si Jenny. Walang kukontra. Tatanda na yun. Itinutulak ko lang nga. Ikaso may pareho pang ayaw. Yan, gano'n. Kaya makita natin dito, na ito. Sa engage pala, papasok na ito. Yung pag-invest, isalin na natin to. Ito ay pwedeng magpakain, pastor, ng payless. Ito ba kayo, ubos na yung kape mo doon. Lagi kong nadadala lagi ang kape ni pastor. Yan. Kaya nga, yung pala kailangan pala yun, yung kape-kape system. Ay, nga naman kung nangyari sa atin dito, may sad to say din po ang kukunto sa inyo. Di ba dati po, patado pa si G. Mark. Dati po, nado sa picture, naka-video kami ni, hindi pala naka-picture lang, si Kuya John, ako sa pastor. May mga tao diyan, kasama namin sa pag-iinom dyan ng kape. Simula po nung tayo mawala ng laptop, ang sad to say naman po, parang lumayo naman sila sa akin. At pinapati ko lang, doon ko pinapansin nila masyado. May isang nagpunta dito, sabi niya, Pastor, nga po ba kami po yung napagbibintangan na kumang laptop? Sabi ko na, dahil kasama po po ng kakapalang papagangan doon sa barangay, nung gabing yan, sagot ko, hindi. Mga kasing dilinggit ko lang, maging mga tatlong yun. Pangkad mo, wala ka sa grupo yun, wala ka. Hindi ka doon kasali. Pero katanong ganyan ng paliwanag. Ay, di na ako pinapansin, hindi ako pinabati. Pero, pinalta naman ng Diyos ng ibang tao, ibang young people at kabataan dito sa isang binigay ng Panginoon. Hindi nila ako pinapasin ngayon, hindi yan. Pastor, kabay, wala na. Meron pumalit naman sa kanya, kasi sabi ay, kung ayaw ninyo, hindi ko sabing di huwag, hindi gano'n, kung ayaw nyo, di harap kami ng panibago na mga kabataan. So, gano'n po yun ha, mga kapatid, dito lang po tayo engage. Sa next week po, ako po di speaker, nakalagay na si Kuya Jason, ako ni Pastor itutuloy ko po ito lang. Ilang meeting po, 1, 2, 3, 4, 5.
Ito po, ilang meeting namin kinuha, bago ko naintindihan niya, inuulit-ulit lagi ni Pastor Falier. Yan, ilang ulit niyang inulit, ilang ulit ko rin tinitake note, dito ko inintindi, inayos mabuti. Yan. Ang laman po nito, English, ay naando sa USB ko kay Ate Merlin. Hindi ko ba mahanap-hanap, hindi ko nababasa. Yan, tinagalog ko lang po. So, ibig sabihin po na, ilan po yung Tagalog, yan may ibig sabihin yan. So, engage tayo, inulit ko po, engage. Ito po pala, ay talagang more on. Sabi nga ni Pastor Falier, ito, bago kayo makarating dito sa inyo, dito sa mentor, sa tawag ng mentor, bago makapag-mentor dito, it takes a years before mo talaga sila masabing, Pastor, okay, sama mo na sa Bible study, okay, ganito mo na, kaganalan. Ang tagal pa, ano, kaya dito pa lang po, ang tagal talaga namin itong diniscuss, ilang linggo namin itong dinidiscuss. So, ito po na, in other words, ito po engage, ito po, itong malaki na approach. Ito po yung Kuya John, nung wala kayo, ito yung nuro ko sa Sunday School ng mga hawak ninyo. Yan, approach lang yung buhay natin. Sabihin, paano natin i-approach ang ating tao sa ating paligid? Paano natin i-approach ang tao sa ating paligid? Yung approach natin, sabihin, ano yung ating galaw dito sa isaw. Kung sabi nga po, hindi natin kailangan mabubulaklak na salita na doon, dito, ganun, di na. Pag nakita ang buhay mo, Pastor, pupunta kami dyan sa inyo. Pasama kami dyan sa inyo, diyan kami sa inyo mag-church. So, ganun lang po. Sana po ay medyo mabilis. Yan po yan. At tayo po yan dito pa lang po sa engage. Ibig sabihin na engage, tayo po yung nagpapakilala o kilanlan lang. Sa mag-asawa, inuulit ko ay, hindi agad uwi sa kasalan, kundi sila ay nagkikilalan pa. Ano ba ito? Baka ito ang lalaki dito pumipindot ng, babae dito napindot ng toothpaste, ang lalaki dito, o naghiwalay na dahil kayo mali, pumindot ng toothpaste. Toothpaste lang din nagkasundo. Kaya, engage po muna tayo, pagpakilalan. Ganun din pong ginagawa namin dito. Kinikilala namin, kinakaibigan namin, ina-approach namin ng maayos, at ay minsan nga po ay si Seros ay pag nasa kwarto na, pinanggagilihan dito isang young people, anak, akong bahala doon, ako naka-assign dyan sa kanila, akong bahala doon. Pati basta ganun. Kaya palabas sa gandang maga, hindi makatlog, umuwi na sa mga umuwi na, nagmamahin nila. At lumulwas na tuloy. Meron siyang taong dito, isang young people na, anak, akong bahala doon, hindi ikaw. Kaya tumigil na siya ng panggigigil ng pangalan. Na ano siya, hindi siya sa lagwa ng sabi nga ni Pastor. Punta na sa Pastor, baraw ka pong kasi Pastor si Seros nag-iisa. Parang po si Seros po sa amin, pag may bata hanggang 30 minutes lang, uwi ko na, uwi na. Nag-uusok ng tenga doon ng Kuya Seros. Yan, umuwi na. Ayaw niya ng batang magulo sa loob ng bahay. Hindi po siya sanay nagsosorlo. Kaya yun. Pero yung katulad naman ni Pastor, si Rado, ilang kay Pastor? San Sena, 8. 5. 5. Kaya sanay naman siya, kaya naunawaan niya. Pastor, naunawaan ko si Seros kung bakit siya nagsosorlo. Ha? Masali sa pastor kasi hindi siya pwede sa amin. Ay, maraming akong apo pastor. Ikaw ba nang ligalit? Kahit tap-tap lang baka sinubukan. At least, nasa amin naman ang mga apo eh. Ako nag-uusap na. Malawak sa lupa namin, nula sa amin ang apo. Mananabig kayo sa apo. Pag nagkatulo yan, mananabig kayo sa apo. Babakuran namin yung aming bakura. Bago kayo pumasok, kayo magpapasir. Okay. So mga kapatid tayo, dito sa engage na yan. Yan. Pinapakilala pa lang natin yung ating sarili sa ating pong kapaligiran, sa mga tao na sa ating pong paligid. Pero kung maganda ang ating approach, yung ating galaw sa mundo, mabilis po tayo makakahok o makakuha ng tao. Takpan. Yan. Dito sa Kisaw na. Ilamang po at magandang gabi po sa ating lahat.